Samong taon akong naging bulag na tagahanga sa sarili kong asawa. Ibinigay ko ang aking katawan, ang aking kaluluwa, at maging ang aking talento upang siya ay magningning sa paningin ng iba. Akala ko, sapat na ang pagmamahal para takpan ang lahat ng aking kakulangan at ang agwat ng aming mundo. Ngunit sa gabing ito, sa mismong ikasampung anibersaryo namin, ang mundo ko ay gumuho hindi dahil sa isang sampal, kundi dahil sa isang katotohanan na mas masakit pa sa kamatayan. Ang lalaking sinamba ko ay hindi lang pala isang taksil na may ibang babae. Siya ay isang magnanakaw ng aking pagkatao. At ang babaeng kayakap niya ngayon, siya ang tinatawag nilang musa at inspirasyon habang ako ay basahan na lamang na itatapon sa kalsada matapos pigain ang lahat ng pakinabang. Ang amoy ng nilulutong kare-kare at mamahaling kandila ay naghalo sa hangin. Lumilikha ng isang kapaligiran na dapat sana ay puno ng romansa at pagdiriwang. Si Erenea, o Erin para sa iilan na nakakakilala sa kanya ng lubusan, ay nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na kusina ng pamilya santuario. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na puno ng maliliit na paso mula sa mantika at mga kalyo mula sa paghihiwa at pagbubuhat. Hindi ito ang mga kamay ng isang donya na nakatira sa Forbes Park. Ito ang mga kamay ng isang babaeng ibinigay ang lahat ng serbisyo para sa asawang si Gabriel. Napangiti siya ng mapait habang inaayos ang huling plato sa mesa. 10 taon. Isang dekada ng pagtitiis sa mga parinig ng kanyang biyenan na si Doña Celestina. Isang dekada ng pagtatago sa likod ng anino ni Gabriel. Pero ngayong gabi, umaasa siyang magbabago ang lahat. Hinaplos niya ang bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang regalo niya para sa asawa. Isang maliit na sketchpad na naglalaman ng kanyang pinakabagong disenyo para sa kumpanya nito. Ito ang patunay na hindi siya walang silbi, gaya ng laging sinasabi ng ina nito. Ang katahimikan ng bahay ay biglang binasag ng tunog ng humahagibis na sasakyan sa driveway, sinundan ng pagbukas at pagsara ng mabigat na pinto sa main entrance. Narinig ni Erin ang pamilyar na boses ni Gabriel. Ngunit hindi ito malambing gaya ng inaasahan niya. May kasama itong talim at iritasyon at mas masahol pa, may ibang mga tinig na kasabay nito. Pumintig ng mabilis ang puso ni Erin. Bakit nandito si Doña Celestina? At sino ang babaeng tumatawa ng mahinhin, dahan-dahan, tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay? Humakbang si Erin palapit sa nakabukas na pinto ng library. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pabalik. Binabalaan siya sa kung anumang sakit ang naghihintay. Sa loob ng silid, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa kanyang swivel chair. Hawak ang isang baso ng whiskey. Sa sofa ay nakaupo si Doña Celestina. Ang mukha ay puno ng disgusto habang nakatingin sa isang magazine. At sa tabi ni Gabriel, nakaupo ang isang babaeng hindi pamilyar kay Erin. Ang hubog ng katawan nito ay tila inukit ng isang dalubhasang iskultor, payat, makinis at sopistikada. Ang suot nitong pulang bestida ay yumayakap sa bawat kurba. Ang eksaktong kabaligtaran ng maluwag na duster na suot ni Erin upang itago ang kanyang bilbil. Ito si Cressida, ang mukha ng bagong kampanya ng kumpanya. At sa pagkakataong ito, ang babaeng may hawak ng kamay ng kanyang asawa. Ang boses ni Doña Celestina ay humiwa sa hangin, matalas at walang pag-aalinlangan. Finally, Gabriel, a face worthy of the Santuario brand. Unlike that, mistake you married. Ilang taon na akong nagtitiis sa kahihiyan kapag isinasama mo ang babaeng yon sa mga events. Para tayong nag-aalaga ng balyena sa aquarium ng mga ginto. Napalunok si Erin. Ang mga salitang iyon ay parang asido na pumatak sa kanyang balat. Ngunit sanay na siya sa pangahamak ng biyenan. Ang mas nagpadurog sa kanya ay ang sagot ni Gabriel. Hindi ito nagtanggol. Hindi ito nagalit. Sa halip,
Tumawa ito ng mahina at humalik sa pisngi ni Cressida. "Don't worry, Mama. Everything is set," ani Gabriel, sabay abot ng isang itim na portfolio kay Cressida. "Here, babe. This is for you." Ang launch ng Autumn Collection packaging. Ikaw ang pipirma bilang lead designer. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Erin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang buksan ni Cressida ang portfolio. Mula sa kinatatayuan ni Erin sa may pinto, kitang-kita niya ang pamilyar na mga guhit, ang mga detalyadong bulaklak, ang shading ng mga dahon, ang kakaibang stroke ng lapis na siya lamang ang gumagawa. Iyon ang laman ng kanyang nawawalang sketchpad. 3 taon na ang nakalilipas. Ang akala niya ay nawala niya sa pagiging burara, iyon pala ay ninakaw ng sarili niyang asawa. "Wow, Gev," malanding wika ni Cressida habang hinahaplos ang papel na pinagpuyatan ni Erin ng ilang buwan. "Ang ganda! I can't believe akin na to." "Of course, it fits you," sagot ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pagmamalaki sa isang bagay na hindi naman sa kanya. Beauty belongs to the beautiful. Walang maniniwala na galing yan sa isang katulad ni Erin. Ang tray na hawak ni Erin ay dahan-dahang dumulas mula sa nanlalamig niyang mga daliri. Wala siyang maramdaman na sakit nang bumagsak ang mabibigat na porselana sa makintab na sahig. Ang pagkabasag ng mga plato at ang pagtapon ng mainit na sabaw ay lumikha ng isang magulo at maingay na eksena na pumukaw sa atensyon ng 3 sa loob ng silid. Gulat na napalingon sina Gabriel, Celestina at Cressida. Nakita nila si Erin na nakatayo sa may pinto, nanginginig. Ang mukha ay putla, tila inalisan ng dugo, habang ang kare-kare na niluto niya ng buong puso ay ngayoy nagkalat na parang basura sa paanan niya. "Erin," bulyaw ni Gabriel, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa inis. Tumayo ito at dinuro siya. "Look at what you did. Napaka-clumsy mo talaga. You ruined the floor." Hindi pinansin ni Erin ang sigaw o ang mainit na sabaw na tumalsik sa kanyang binti. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa portfolio na hawak ni Cressida. Humakbang siya papasok, ang bawat yapak ay may halo ng takot at galit na ngayon lang niya naramdaman. "Akin yan." Ang boses ni Erin ay garalgal, halos hindi marinig. "Gev, akin ang mga drawing na yan. Yan yung nawawala kong notebook." Nagkatinginan si Cressida at Celestina. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. "Excuse me?" Tinaasan siya ng kilay ni Cressida. Mahigpit na niyakap ang portfolio sa kanyang dibdib, tila protektado niya ang isang kayamanan. "Are you delusional? Gabriel gave this to me." "I drew that!" sigaw ni Erin. Ang luha ay nagsimulang umagos sa kanyang pisngi. "Noong nasa Baguio tayo, habang natutulog ka, ginuhit ko yan sa terrace. Gabriel, alam mo yan. Paano mo nagawang ibigay sa iba ang pinaghirapan ko?" Lumapit si Gabriel kay Erin. Ang kanyang muka ay walang bahid ng pagsisisi. Sa halip, tiningnan niya ang asawa mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Tumigil ka nga sa paggawa ng eksena, Erin," malamig na sabi ni Gabriel. "Sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Tignan mo nga ang sarili mo. You are just a housewife. Ang tanging alam mo lang gawin ay magluto at kumain. Wala kang alam sa art, wala kang alam sa beauty. Cressida represents the brand. Ikaw, you are just baggage." "Pero asawa mo ako." Bulong ni Erin, ang puso niya ay parang pinipiga ng isang kamay na bakal. 10 taon, Gev, ibinigay ko lahat. "At binayaran ko naman lahat, di ba?" Sumbat ni Gabriel. "Pinatira kita dito, pinakain kita, binihisan kita. Utang na loob mo sa pamilyang ito na hindi ka namamalimos sa kalsada." "Enough of this drama," sabad ni Doña Celestina habang pinupunasan ang dumi sa kanyang sapatos, kahit malayo naman ito sa natapong pagkain. "Gabriel, ilabas mo na yang babaeng yan. Hindi ko na matagalan ang amoy niya."
Amoy kusina at desperasyon. Walang sabi-sabing hinawakan ni Gabriel ang braso ni Erin ng mahigpit. Bumaon ang mga daliri nito sa kanyang laman. Hinila siya nito palabas ng library, padaan sa malawak na sala na puno ng mga litrato ni Gabriel na tumatanggap ng mga awards, mga parangal na nakuha niya gamit ang talino ni Erin. Gav, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Pagmamakaawa ni Erin habang kinakaladkad siya papunta sa main door. Binuksan ni Gabriel ang pinto. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng malakas, tila nakikiramay sa uno sa loob ng dibdib ni Erin. Hinagis ni Gabriel ang isang maleta na kanina pa pala nakahanda sa gilid ng pinto. Tanda na matagal na itong planado. Kasunod nito ay itinulak niya si Erin palabas. Ang lamig ng ulan ay agad na bumalot sa katawan ni Erin. Basang-basa ang kanyang manipis na duster at apron. Nadapa siya sa sementadong driveway, ang tuhod ay gasgas, ang puso ay wasak. "Huwag ka nang babalik dito," sigaw ni Gabriel mula sa tuyong bahagi ng pinto. Ang ilaw sa likod niya ay nagbigay ng anino na tila isang demonyo. Wala kang pag-aari sa bahay na to. Ang mga sketch? Akin yon. Ang kumpanya? Akin yon. Wala kang ambag kundi ang pagiging pabigat. You are nothing without me, Erin. Nothing. Dahan-dahang sumara ang mabigat na pinto sa harap ni Erin. Ang tunog ng lock na lumagutok ay hudyat ng katapusan ng kanyang 10 taong bangungot na nagkubli sa anyo ng isang pangarap. Naiwan si Erin na nakaluhod sa gitna ng dilim at ulan. Ang tubig na umaagos sa kanyang muka ay humalo sa kanyang mga luha. Tumingin siya sa malaking bintana ng bahay. Tanaw niya sa loob sina Gabriel at Cressida na nagtatawanan, tila walang nangyari, tila walang buhay na sinira. Napatingin si Erin sa kanyang mga kamay, nanginginig, marumi, at sugatan. Ang tanong ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Kung ang lahat ng akin ay kinuha na nila, sino na ako ngayon? May natira pa ba sa akin na sapat para mabuhay bukas? Ang ulan sa Maynila ay tila walang balak tumigil, na para bang nakikiramay ito sa walang katapusang pag-agos ng luha ni Erin. Bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay parang karayom na humihiwa sa kanyang natitirang dignidad. Hila-hila niya ang isang maletang sira ang gulong na pilit gumagaralgal sa sementadong kalsada. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na kahit ang kagamitan niya ay sumuko na rin sa bigat ng gabing iyon. Wala siyang dalang payong, walang dalang jacket, at higit sa lahat, walang dalang pag-asa. Naglakad siya palabas ng eksklusibong subdivision kung saan ang matataas na gate at gwardiya ay tila mga higanteng humuhusga sa kanyang pagbagsak. Ang bawat ilaw mula sa mga poste ay nagsisilbing spotlight sa kanyang kahihiyan. Si Erin Valdelon Santuario, ang dating may bahay ng isang respetadong negosyante, ay nagmistulang basahan na itinapon matapos pigain ang lahat ng pakinabang. Ang lamig ay unti-unting gumapang mula sa kanyang basang damit patungo sa kanyang buto. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman ng kanyang puso. Wala siyang mapupuntahan. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw. Ang kanyang mga kaibigan ay unti-unti niyang nilayuan dahil sa utos ni Gabriel na huwag makipaghalubilo sa mga taong walang pakinabang sa negosyo. Ngayon, nag-iisa siya sa gitna ng malawak at malupit na syudad. Napahinto si Erin sa tapat ng isang saradong tindahan upang sumilong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap ang sarili. Tinitigan niya ang kanyang mga palad na naging magaspang dahil sa paglilinis, pagluluto at pagsisilbi. Biglang nagbalik sa kanyang gunita ang isang alaala mula sa malayong nakaraan, noong buhay pa ang kanyang ama na isang iskultor. Naalala niya ang init ng kamay nito habang tinuturuan siyang humawak ng pinsel. "Anak," ang malambing na tinig ng kanyang ama ay tila bulong ng hangin sa kanyang isipan. Ang mga kamay na ito ay hindi ginawa para mamalimos o yumuko. Ang mga kamay na ito ay lilikha ng himala. Huwag mong hayaang ang mundo ang magdikta kung ano ang kaya mong gawin.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa nanginginig na labi ni Erin. Himala? Ang tanging himala na nagawa ng mga kamay na ito ay ang pagyamanin ang isang lalaking nagtaksil sa kanya. Ang kanyang sining, ang kanyang kaluluwa ay ninakaw at ibinigay sa iba. Pakiramdam niya ay isa siyang canvas na pinintahan ng itim. Binura ang lahat ng kulay at ganda. Ang pagod at gutom ay nagsimulang maningil. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo at ang mga ilaw ng sasakyan sa kalsada ay nagiging malabong mga guhit na lamang. Sinubukan niyang humakbang muli, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang mundo ay umikot at ang huling bagay na naramdaman niya ay ang malamig na semento na sumalo sa kanyang bagsak na katawan bago siya lamunin ng kadiliman. Nagising si Erin dahil sa isang pamilyar at mainit na amoy, ang amoy ng pinakuluang bigas na may luya at manok. Iminulat niya ang kanyang mabibigat na talukap. Wala na siya sa kalsada, wala na ang ulan. Nakahiga siya sa isang makitid na katre na may malinis at puting kumot. Ang silid ay maliit at luma. Ang mga dingding ay gawa sa kahoy na tinatamaan ng sikat ng araw mula sa kapis na bintana. Ngunit may isa pang amoy na humalo sa lugaw. Ang amoy ng pintura, turpentine, at lumang papel. Ito ang amoy ng kanyang kabataan, ang amoy ng studio ng kanyang ama. Gising ka na pala, Hija. Napalingon si Erin sa pinanggalingan ng boses. Isang matandang babae ang pumasok sa silid, dala ang isang mangkok na umuusok pa. Ang buhok nito ay puti na at nakapusod, at ang muka ay puno ng kulubot ng panahon, ngunit may maamong mga mata. Nanay Loring? Mahinang usal ni Erin, halos hindi makapaniwala. Si Nanay Loring ang dating mayordoma sa mansyon ng mga santuaryo na tinanggal ni Doña Celestina dahil daw masyado nang matanda at mabagal. Siya ang nag-iisang tao na laging nagtatabi ng pagkain para kay Erin kapag pinapagalitan siya ng biyenan. Ako nga anak, huwag ka nang gumalaw. Mabilis na lumapit ang matanda at inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Nakita ka ni, may nakakita sa'yo sa tapat ng lumang gallery kagabi. Basang-basa ka at nanginginig. Akala ko ay mawawala ka na sa amin. Pinilit ni Erin na bumangon, ngunit naramdaman niya ang sakit ng kanyang ulo. Paano ako napunta dito? Wala akong pambayad, Nanay Loring. Wala akong pera. Hinawakan ni Nanay Loring ang kamay ni Erin ng mahigpit. Ang palad ng matanda ay magaspang ngunit punong-puno ng init na matagal nang hindi nararamdaman ni Erin. Huwag mong intindihin ang pera. Ang mahalaga ay buhay ka. Kumain ka muna. Ipinagluto kita ng lugaw gaya ng paborito mo nung may sakit ka. Napaluha si Erin habang sinusubuan siya ng matanda. Ang lasa ng lugaw ay simple, walang halong mamahaling sangkap. Ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng 10 taon. Ito ang lasa ng kalinga. Ito ang lasa ng pagtanggap. Bakit ganito sila sa akin ni Nanay? Humahagulgol na tanong ni Erin sa pagitan ng mga subo. Ibinigay ko naman ang lahat. Bakit basura pa rin ang tingin nila sa akin? Hindi sumagot agad si Nanay Loring. Sa halip kumuha ito ng bimpo at marahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Erin. Hindi ka basura, anak. Ang ginto. Kahit ilubog sa putik ay ginto pa rin. Sila ang bulag dahil hindi nila nakikita ang kinang mo. Pero darating ang araw, sila mismo ang maghahabol sa liwanag na itinapon nila. Habang kumakain si Erin, napadako ang kanyang tingin sa maliit na telebisyon sa sulok ng kwarto. Ito ay isang lumang modelo, malabo ang reception, ngunit sapat na para makita niya ang balitang ipinapalabas. Sa screen, nakatayo si Gabriel sa isang podium. Suot ang isang mamahaling suit at sa tabi niya ay si Cressida na kumikinang sa ilalim ng mga camera flash. Ang headline sa ibaba ng screen ay tumatarak sa puso ni Erin. Gabriel Santuario, inilunsad ang autumn masterpiece, ang pinakahihintay na disenyo ng taon.
Nakangiti si Gabriel sa camera. Ang nangiting iyon, na dati ay nagpapakilig kay Erin, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Ang inspirasyon ko sa disenyong ito, sabi ni Gabriel sa telebisyon, ang boses ay puno ng huwad na kababaang loob, ay ang aking walang sawang paghahanap sa kagandahan. Salamat sa aking musa, si Cressida, na nagbigay kulay sa aking mga ideya. Ang mga tao sa telebisyon ay nagpalakpakan. Ang mundo ay humahanga sa magnanakaw. Ang mundo ay pumapalakpak sa kasinungalingan. Nabitawan ni Erin ang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa mangkok ay tila kampana ng paggising. Ang sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting nagbabago ng anyo. Mula sa pagiging puro hinagpis, may sumibol na isang maliit na binhi ng galit sa kanyang dibdib. Hindi makatarungan na siya ay narito, nakikiinom ng lugaw sa isang lumang kwarto, habang ang mga taong sumira sa kanya ay nagpapakasasa sa tagumpay na galing sa kanyang dugo at pawis. Tumingin si Erin kay Nanay Loring at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may apoy na sumiklab sa kanyang mga mata na namumugto. Nanay, bulong niya, ngunit ang tinig niya ay matatag. Hindi na ako babalik sa kanila. Pero hindi ko hahayaan na angkinin nila ang hindi sa kanila. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan. Ang araw ay nagsisimula nang sumilip sa mga ulap, nagbabadya ng isang bagong simula, ngunit nagbabadya rin ng isang paparating na bagyo ng paniningil. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng kapis na bintana. Gumuguhit ng mga linyang ginto sa sahig na kawayan. Nagising si Erin hindi dahil sa ingay ng alarm clock na nakasanayan niya sa mansyon, kundi dahil sa mabangong samyo ng kapeng barako na humalo sa sariwang hangin ng umaga. Sa loob ng ilang saglit, nalimutan niya ang bigat ng kanyang dinadala. Akala niya ay nasa bahay pa siya ng kanyang ama, sa probinsya, bata pa at walang muwang sa lupit ng mundo. Ngunit ang realidad ay bumalik nang maramdaman niya ang kirot sa kanyang mga tuhod at ang gasgas sa kanyang mga palad. Napaupo siya sa katre at napansin ang isang pares ng tsinelas na nakalagay sa paanan nito. Luma man, malinis naman ito at tila naghihintay na suotin ng pagod niyang mga paa. Mula sa labas ng kwarto, narinig niya ang mahinang pag-uusap. Boses ni Nanay Loring ang isa, puno ng pag-aalala at pasasalamat. Ang isa naman ay boses ng isang lalaki, malalim, kalmado, at may timbre ng otoridad ngunit walang halong yabang. Hindi ito boses ni Gabriel na laging mataas at nagmamadali. Ang boses na ito ay parang dagat na payapa. Dahan-dahang tumayo si Erin. Inayos niya ang kanyang gusot-gusot na duster at sinubukan ayusin ang buhok niyang sabog gamit ang mga daliri. Hiyang-hiya siya sa kanyang itsura. Ang dating Erin na laging nakaayos para sa mga bisita ng asawa ay ngayoy mukhang pulubi na napadpad sa maling pinto. Nang hawiin niya ang kurtinang nagsisilbing pinto ng kwarto, tumambad sa kanya ang maliit na sala. Nakaupo sa isang bangkito si Nanay Loring at sa tapat nito, nakaupo sa isang lumang silyang yantok ang isang lalaki. Naka-polo shirt ito ng puti, maayos ang gupit at may suot na salamin na nagbibigay diin sa matatalino nitong mga mata. Nang maramdaman ng lalaki ang presensya ni Erin, tumigil ito sa pagsasalita at dahan-dahang tumayo. Hindi siya tumingin kay Erin na may pandidiri o awa, gaya ng tingin ng ibang tao. Tinitigan siya nito na parang siya ay isang mahalagang obrang matagal nang nawawala at muling natagpuan. Erin, banggit ng lalaki. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Erin ay puno ng respeto. Tila ba isang sagradong salita. Napahawak si Erin sa hamba ng pinto. Gusto niyang magtago. Gusto niyang lamunin siya ng lupa sa sobrang hiya. Sino ka? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Lumapit si Nanay Loring at inalalayan si Erin. Siya si Sir Brent, anak. Siya ang tumulong sa atin kagabi. Siya ang nagbayad ng gamot at naghatid sa'yo dito. Brent, ang pangalan ay pamilyar. Tila isang alaala
na nakabaon sa ilalim ng maraming taon ng paglimot. Tinitigan ni Erin ang mukha ng lalaki. Ang mga mata nito, nakita na niya ang mga matang yon noon. Brent Lucerano, pakilala ng lalaki, inabot ang kamay, ngunit binawi rin nang makitang napaatras si Erin. Ngumiti ito ng tipid. Siguro hindi mo na ako natatandaan. 15 taon na ang nakalilipas. Ako yung estudyante ng tatay mo sa sculpture, ang tagahugas ng mga pinsel at tagabuhat ng mga bato. Isang kislap ng alaala ang bumalik kay Erin. Ang binatilyong laging tahimik sa sulok ng studio ng tatay niya. Ang lalaking laging puno ng mantsa ng pintura ang damit, pero laging nakangiti kapag nakikita ang mga gawa niya. Ikaw yung si bata? Tanong ni Erin, gamit ang palayaw ng tatay niya rito noon. Tumango si Brent. Ako nga hanga. Matagal na kitang hinahanap, Erin. Simula nang mabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo, at lalo na nang makita ko ang balita kagabi. Yumuko si Erin. Ang balita. Alam na nito. Alam na ng buong mundo na siya ay tinapon ng asawa niya. Ang kahihiyan ay parang mainit na tubig na ibinuhos sa kanya. Huwag mo akong tignan, bulong ni Erin. Tinatakpan ng mukha gamit ang mga palad. Ang pangit ko. Ang dumi ko. Wala na ako, Brent. Wala na ang anak ng master sculptor. Basura na lang ako ngayon. Sa halip na sumagot ng mga salitang pampalubag loob, may kinuha si Brent mula sa kanyang leather bag. Isang bagay na luma, ang mga gilid ay punit-punit na, at ang pabalat ay gawa sa simpleng karton. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan nila ni Erin. Tignan mo, utos ni Brent sa malumanay na tono. Dahan-dahang ibinaba ni Erin ang kanyang mga kamay. Nakilala niya agad ang kwadernong iyon. Iyon ang pinakauna niyang sketchpad noong high school. Ang sketchpad na akala niya ay itinapon na ng tatay niya dahil puro batang sining lang ang laman. Bakit nasa iyo? Nanginginig na tanong ni Erin. Binuksan niya ito at tumambad ang charcoal sketch ng isang babaeng nakatalikod, nakatanaw sa dagat. Walang mukha, pero damang-dama ang lungkot. Ibinigay sa akin ng tatay mo bago siya mawala. Sagot ni Brent. Sabi niya, Brent, ingatan mo to. Balang araw, makikilala ng mundo ang kamay na gumuhit nito. Mas magaling siya sa akin. Kailangan lang niyang maniwala. Itinago ko yan ng 15 taon, Erin. Hinihintay ko ang araw na maniniwala ka na. Napahagulgol si Erin. Ang mga luha ay pumatak sa lumang papel, humahalo sa uling ng guhit. Ang tatay niya, naniwala sa kanya kahit noong mga panahong siya mismo ay walang bilib sa sarili. At ang lalaking ito sa harap niya, iningatan ang kapirasong yon ng kanyang pagkatao, habang ang asawa niya ay ninakaw at inangkin ang lahat. Sinubukan ni Erin na ayusin ang kanyang buhok muli, pilit na tinatakpan ng peklat sa noo at ang namamagang mata. Bakit ka nandito, Brent? Tignan mo ako. Mataba, luma, iniwan. Wala na yung Erin na kilala mo. Huminga ng malalim si Brent. Humakbang siya palapit. Sapat lang para maramdaman ni Erin ang kanyang presensya, ngunit hindi para akot. Tinitigan siya nito ng diretso. Ang tingin ay tumatagos sa lahat ng kanyang insecurities. Hindi ko nakikita ang mga sinasabi mo, ani Brent. Ang boses nito ay mababa at seryoso. Hindi ko nakikita ang duster o ang gulo ng buhok mo. Ang nakikita ko ay ang parehong mga mata na nakita ko noon. Ang kulay ng dagat bago bumagyo, matapang, malalim, at handang lumikha ng alon. Natigilan si Erin. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok ng 1 segundo. Wala pang nagsabi sa kanya niyon. Para kay Gabriel ang mata niya ay masyadong malungkot o walang buhay. Pero para kay Brent, ito ay dagat. May offer ako sa iyo, Erin, pagpapatuloy ni Brent. Ibinalik ang usapan sa negosyo para hindi mailang si Erin. Isa na akong art curator ngayon. May maliit akong gallery. Gusto kitang tulungan bawiin ang pangalan mo. Hindi sa pamamagitan ng eskandalo, kundi sa pamamagitan ng sining.
Anong ibig mong sabihin? Gumuhit ka ulit. Hamon ni Brent. Lilikha tayo ng koleksyon. Ipapakita natin sa mundo kung sino ang tunay na may-ari ng talentong inaangkin ni Gabriel. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Canvas, pintura, studio. Ang kailangan mo lang gawin ay humawak ng pinsel. Ang pag-asa na sandaling sumilay sa dibdib ni Erin ay biglang napalitan ng takot. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Naalala niya ang sakit ng mga salita ni Gabriel. Naalala niya ang pakiramdam na walang silbi. Ang takot ay parang malamig na kadena na pumulupot sa kanyang leeg. Umatras si Erin, umiling ng paulit-ulit. Ang trauma ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi ko kaya. Garalgal na sagot ni Erin. Itinulak niya pabalik kay Brent ang sketchpad. Hindi na ako marunong, Brent. Patay na ang kamay ko. Ang huling beses na humawak ako ng lapis, ninakawan ako. Hindi ko na kaya. Erin, umalis ka na lang. Parang awa mo na. Pakiusap ni Erin. Tumalikod dahil hindi niya kayang tignan ang pagkabigo sa mga mata ni Brent. Hayaan mo na lang akong magtago dito. Hayaan mo na lang akong maglaho. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng pagbuntong hininga ni Brent. Naramdaman ni Erin na inilapag ni Brent ang isang calling card sa mesa. Hindi ako aalis, Erin. At hindi ko hahayaang mamatay ang sining mo dahil lang sa isang lalaking hindi marunong tumingin. Wika ni Brent bago tumalikod. Nang marinig ni Erin ang pagsara ng pinto, napaupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa labas, ang mundo ay patuloy na umiikot. Pero sa loob ng maliit na bahay na yon, si Erin ay nakulong sa pagitan ng pagnanais na bumangon at sa takot na muling madapa. Ang sketchpad sa mesa ay tila nakatingin sa kanya, isang piping saksi sa talentong pilit niyang nililibing. Ang kaputian ng blankong canvas sa harap ni Erin ay tila isang malawak na disyerto na humahamon sa kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa harap ng easel na inihanda ni Brent, hawak ang isang piraso ng uling, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakabitin sa hangin. Ang bigat ng kanyang braso ay tila hila-hila ng 10 taong pangmamaliit. Sinubukan niyang iguhit ang unang linya, isang simpleng kurba, ngunit ang kanyang pulso ay nagtaksil sa kanya. Nanginig ang kanyang mga daliri at ang guhit na dapat sana ay pino at makahulugan ay naging magaspang at putol-putol. Sa kanyang isipan, hindi ang huni ng ibon sa labas ang naririnig niya, kundi ang boses ni Gabriel na umuulit-ulit tila sirang plaka. Walang kwenta, walang silbi, walang bibilin yan. Bumagsak ang uling mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig na kawayan, lumilikha ng isang mahina at mapurol na tunog na sumasalamin sa kanyang pagkabigo. Napahawak si Erin sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang puso na tila gustong kumawala sa kulungan nito. Ang takot na muling mahusgahan ay naging isang pader na hindi niya maakyat. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, sa loob ng malamig at air-conditioned na opisina ng Santuario Group, ang katahimikan ay binabasag ng sunod-sunod na ring ng telepono. Si Gabriel ay nakaupo sa kanyang opisina, hilot ang kanyang sentido habang nakatitig sa mga designs na nakakalat sa mesa. Ang mga ito ay gawa ni Cressida. Ang mga linya ay pilit, ang mga kulay ay magulo, at walang nikatiting na kaluluwa, malayo sa autumn masterpiece na ninakaw nila kay Erin. "Babe, look at this one!" Masiglang wika ni Cressida, ipinapakita ang isang drawing ng bulaklak na mukhang gawa ng isang bata. "I think this fits the spring collection. Very abstract." Padabog na ibinaba ni Gabriel ang telepono matapos sigawan ng sekretary niya. Tinitigan niya si Cressida nang may halong inis na hindi na niya maitago. "Abstract? Cressida, that looks like a dying weed." Asik ni Gabriel. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kwarto. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumilikha ng mariing ingay sa bawat hakbang. Tumawag ang client.
Gusto nila ng follow-up design next week. They want the same depth, the same emotion. Saan ako kukuha noon? Sa utak mo? Ngumuso si Cressida at ibinalibag ang lapis. Why are you yelling at me? Kasalanan ko bang ikaw ang nagpasikat sa style ng ex-wife mo? E di sana nag-drawing ka rin. Bago pa man makasagot si Gabriel ng mas masakit na salita, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Celestina, suot ang kanyang signature pearls at ang kanyang hangin ng pagmamataas. Inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa ni Gabriel nang walang pasabi. Stop bickering like children, malamig na utos ng Donya. Kung wala kayong talent, gamitin niyo ang utak niyo. Nagbayad ako ng private investigator. Nahanap na nila kung saan nagtatago ang iyong basurang asawa. O natigilan si Gabriel. Kinuha niya ang envelope at binuksan ito. Sa loob ay may ilang litrato, kuha sa isang lumang bahay sa Quiapo, at isang litrato ni Erin na nagdidilig ng halaman kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Sino to? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay biglang naging mababa at mapanganib. Isang kakaibang uri ng selos ang gumapang sa kanyang dibdib, hindi dahil mahal niya si Erin, kundi dahil ang pag-aari niya ay hawak ng iba. Doesn't matter, sagot ni Celestina. Ang mahalaga, nasa kanya pa ang ibang sketchpads. Sigurado ako. Ang mga tulad niya, sentimental. Hindi nila itatapon ang mga yan. Puntahan mo siya. Kunin mo ang kailangan natin. Gamitin mo ang charm mo o ang takot. I don't care. Just bring me results. Napangisi si Gabriel habang tinititigan ang address na nakasulat sa likod ng litrato. Sampaloc, Manila. Isang lugar na hindi nababagay sa isang santuaryo pero perpekto para sa isang babaeng walang halaga. Bumalik ang eksena sa maliit na bahay ni Nanay Luring. Ang hapon ay nagdala ng makapal na ulap at ang ulan ay nagsimula nang bumuhos, tinataktak ang bubong na yero sa isang ritmong nagpapatulog sa buong paligid. Si Erin ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa amoy ng nilulutong sinigang na nanggagaling sa kusina. Hindi siya pinilit ni Brent na gumuhit muli matapos ang kanyang pagkabigo kanina. Sa halip, naramdaman na lang niya ang presensya ni Brent sa kanyang tabi. Wala itong sinabi. Dahan-dahan itong ipinatong ang isang tasa ng mainit na tsaa sa pasamano ng bintana, malapit sa kamay ni Erin. Ang init ng tasa ay nagbigay ng ginhawa laban sa lamig ng hangin. Hindi mo kailangang madaliin ang paghilom, Erin. Malumanay na wika ni Brent habang nakatingin din sa ulan. Ang boses niya ay parang balsamo sa sugat. Ang sining ay hindi dapat pinipiga. Ito ay kusang umaagos kapag handa na ang puso. Tumingala si Erin kay Brent. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkakaiba. Si Gabriel, laging nagmamadali, laging humihingi ng resulta, laging may kapalit. Si Brent, tahimik na naghihintay, nagbibigay ng tsaa, at hinihingi lamang ay ang kanyang kapanatagan. Natatakot ako. Pag-amin ni Erin, ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Paano kung wala na talaga? Paano kung kinuha na ni Gabriel ang lahat ng talento ko? Umiling si Brent at ngumiti ng tipid. Nanakaw niya ang papel, Erin. Nanakaw niya ang mga guhit. Pero hindi niya mananakaw ang iyong mga mata at ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Iyan ang pinagmumulan ng sining mo. At nasa iyo pa rin yan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang komportableng kumot na yumayakap sa kanila. Ipinikit ni Erin ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, ninanamnam ang amoy ng ulan at tsaa at ang pambihirang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang madamot sa mga taong hinahabol ng nakaraan. Sa labas ng eskinita, ang dilim ng gabi ay hiniwa ng matatalim na ilaw ng headlights ng isang mamahaling itim na SUV. Ang makina nito ay umuungol ng mahina.
habang binabagtas ang masikip at maputik na kalsada na puno ng lubak. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak ni Gabriel sa manibela. Ang ulan ay humahampas sa windshield, ngunit hindi nito nahugasan ang determinasyon sa kanyang mukha. Tumingin siya sa GPS ng sasakyan. Destination reached. Pinatay niya ang makina at tumingin sa maliit na bahay na may ilaw sa bintana. Nakita niya ang anino ng 2 tao sa loob, isang lalaki at isang babae na magkatabi. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang lobo na nahanap na ang kanyang nawawalang tupa. Akala mo makakatakas ka sa akin, Erin? Bulong niya sa sarili habang binubuksan ang pinto ng kotse at sumusugod sa ulan. Ang lahat ng sayo ay akin, pati ang katahimikan mo, kukunin ko. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa putikan ay palapit ng palapit sa pinto, kung saan nagtatago ang babaeng nagsisimula pa lang matutong huminga muli. Ang kapayapaan sa loob ng maliit na tahanan ni Nanay Loring ay biglang naglaho. Tila bula na pinalitan ng isang mabigat at nakakasakal na hangin. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang malakas na ingay nang tumama ang lumang kahoy sa dingding na nagdulot ng panginginig sa buong kabahayan. Kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin at ambon mula sa labas ay ang paghakbang ng isang pamilyar na anino na kinatatakutan ni Erin higit sa lahat. Si Gabriel Santuario ay nakatayo sa may pintuan, basa ang mamahaling Amerikana at putik ang sapatos na ngayon ay dumudumi sa malinis na sahig na kawayan. Ang kanyang presensya ay parang isang mananakop na pumasok sa isang sagradong lugar. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nililibot ang kabuuan ng maliit na sala na may halong pandidiri bago dumapo ang tingin kay Erin. Napabitiw si Erin sa tasang hawak niya. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa sahig, ngunit hindi niya ininda ang init nito. Ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod ang mas matindi. Ang lalaking ito, na dati ay minahal niya ng buong puso, ngayon ay mukhang isang halimaw na handang lamunin siya ng buhay. "So this is where you've been hiding," panimula ni Gabriel. Ang boses ay puno ng sarkasmo at panghahamak. Naglakad siya papasok ng walang pasintabi. Ang bawat yabag ng kanyang leather shoes ay tila pagdikdik sa dignidad ng mga nakatira doon. Sa isang squatter area. Really, Erin? Ganito ba talaga kababa ang tingin mo sa sarili mo? Mabilis na tumayo si Brent at humarang sa pagitan ni Erin at Gabriel. Ang tindig ni Brent ay kalmado, ngunit matatag. Tila isang pader na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. "Hindi ka imbitado dito, Mr. Santuario," mariing wika ni Brent. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng babala. "Lumabas ka bago ko tawagin ang mga barangay tanod." Tiningnan lang ni Gabriel si Brent mula ulo hanggang paa at tumawa ng may halong insulto. "Ah, the old student. Brent, right? Ang dakilang alalay ng tatay ni Erin. Kaya pala ang lakas ng loob ng asawa ko, may backup palang naghihintay." Binaliwala niya si Brent at pilit na sumilip sa likod nito para kausapin si Erin. "Erin, let's go. Umuwi na tayo. Ipinapatawad ko na ang paglayas mo." Napasilip si Erin mula sa likod ni Brent. Nanginginig ang buong katawan. "Pinapatawad." Ulit niya. Ang boses ay garalgal. "Ikaw ang nagpalayas sa akin, Gabriel. Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang nagnakaw." Humakbang palapit si Gabriel. Ang muka ay biglang nagbago mula sa galit patungo sa isang mapanlinlang na amo. Ang mukhang ginagamit niya kapag may kailangan siya. Ito ang kanyang sandata. Ang gaslighting. "Honey, you're overreacting again," malumanay na sabi ni Gabriel. Tila kinakausap ang isang batang pasaway. "Alam mo namang stressed lang ako sa trabaho. At yung tungkol kay Cressida, she's just a model. Ikaw ang asawa ko. Kailangan kita sa bahay. Sinong magluluto? Sinong mag-aasikaso sa akin? Tignan mo ang sarili mo, Erin. Namamayat ka na sa gutom dito. Ang dumi-dumi ng lugar na to. Hindi ka bagay dito."
Ang mga salita ni Gabriel ay tila matatamis na lason. Gusto nitong iparamdam kay Erin na siya ay walang kakayahan, na siya ay kailangan bumalik dahil wala siyang ibang pupuntahan. Hindi mo siya kailangan bilang asawa. Sabad ni Brent, hindi umaalis sa kanyang pwesto. Kailangan mo siya dahil wala nang gagawa ng designs para sa'yo. Nabalitaan ko na hindi tinanggap ng client ang gawa ni Cressida. Ubos na ba ang ninakaw mong sketchpads, Gabriel? Nagdilim ang mukha ni Gabriel. Ang kanyang maskara ay nahulog. Shut up! Wala kang alam sa negosyo ko. Binalingan niya ulit si Erin at sa pagkakataong ito, wala nang lambing sa kanyang boses. Erin, sumama ka sa akin ngayon din. Tandaan mo, wala kang pera. Wala kang pangalan. Matanda ka na. At sa totoo lang, wala nang ibang lalaking magkakagusto sa isang tulad mo. May bilbil, walang trabaho, at baog. Ako lang ang tumanggap sa'yo. Ako lang ang nagtiyaga sa'yo. Kaya utang na loob, huwag kang magmagaling. Ang bawat salita ay parang latigo. Naramdaman ni Erin ang pagliit ng kanyang mundo. Ang mga insecurities na itinanim ni Doña Celestina at Gabriel sa loob ng 10 taon ay muling umusbong. Tama ba siya? Wala ba talaga akong halaga kung wala siya? Aakmang hahawakan ni Gabriel ang braso ni Erin ng marahas, ngunit mabilis na hinawakan ni Brent ang pulso ng lalaki. Mahigpit. Hindi ito suntok, kundi isang pigil na nagpapahiwatig ng lakas. Huwag na huwag mo siyang hahawakan, ani Brent. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim para sa kaibigan. Hindi siya pag-aari at lalong hindi siya walang halaga. Ang tanging walang halaga dito ay ang lalaking kailangang magnakaw ng talino ng asawa niya para magmukhang magaling. Tinabig ni Gabriel ang kamay ni Brent at inayos ang kanyang gusot na coat. Wala kang karapatan. Asawa ko siya. Dati. Ang sigaw ay nanggaling kay Erin. Sa gitna ng takot at panginginig, nakahanap siya ng isang maliit na tinig sa loob ng kanyang dibdib. Lumabas siya mula sa likuran ni Brent. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin, pero ang kanyang baba ay nakataas na. Ayoko na, Gabriel, sabi ni Erin. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi, pero hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pagpapalaya. Pagod na akong maging basahan ninyong mag-ina. Pagod na akong maging anino. Ang sketchpad na kinuha mo, sa'yo na yon. Pero ang kamay na gumawa noon, akin to. At hinding-hindi na ito guguhit para sa'yo kahit kailan. Natahimik ang buong kwarto. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na sumagot si Erin ng may paninindigan. Si Nanay Loring, na nasa sulok, ay napahawak sa kanyang bibig sa gulat at tuwa. Si Gabriel ay natigilan, tila hindi makapaniwala na ang maamong tupa ay marunong palang mangagat. Ang kanyang gulat ay napalitan ng isang mapanganib na ngisi. Nakita niya na hindi nagagana ang pa-victim at pananakot. Panahon na para sa huling baraha. Fine, sabi ni Gabriel. Inaayos ang kanyang kwelyo habang humahakbang paatras papunta sa pinto. Ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging arogante. Kung ayaw mong umuwi, edi wag. Pero tandaan mo to, Erin Valdelon. Ang lahat ng drawings na ginawa mo habang kasal tayo, under conjugal property yon. At dahil ginamit ko na sa kumpanya, company property na yon. Binuksan niya ang pinto at sinalubong muli ang ulan. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya na may demonyong namnong ngiti. Kapag gumuhit ka para sa iba, o kapag sinubukan mong bawiin ang mga designs na nasa akin, idedemanda kita ng intellectual property theft at breach of contract. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan, Erin. Tignan natin kung may magawa ang talent mo sa loob ng selda. Iniiwan ni Gabriel ang banta na yon na nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa sa kulog at kidlat sa labas. Ang tunog ng kanyang sasakyan na humarurot palayo ay iniwan silang tatlo sa katahimikan. Napaupo si Erin sa sahig. Ang kanyang lakas ay biglang naubos. Niyakap siya ni Nanay Loring. Si Brent ay nanatiling nakatayo, nakakuyom ang mga kamao
Habang nakatingin sa pintong pinaglabasan ni Gabriel, alam nilang lahat na hindi ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng tunay na digmaan. Ang banta ni Gabriel ay naiwan sa hangin, tila usok ng isang sunog na hindi mamatay-matay. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay mabigat, puno ng takot at pag-aalinlangan. Nakaupo pa rin si Erin sa sahig. Ang mga salitang intellectual property theft at kulungan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinusubukang durugin ang kakaunti niyang natitirang tapang. Paano siya lalaban kung ang mismong batas ay kayang baluktutin ng pera ng mga santuaryo? Lumapit si Brent at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Hindi ito nagsalita agad. Hinintay muna nitong humupa ang panginginig ng mga balikat ni Erin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ang mukha ni Brent ay puno ng determinasyon na mas matigas pa sa bato. Hayaan mo siyang magbanta. Basag ni Brent sa katahimikan. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang batas ay para sa katotohanan, Erin. Kung ninakaw niya ang mga gawa mo, siya ang dapat matakot, hindi ikaw. Pero para manalo tayo, kailangan mong patunayan na ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng mga obrang iyon. Kailangan mong gumuhit, hindi para sa kanya, hindi para sa kumpanya, kundi para sa sarili mo. Tumingala si Erin. Sa mga mata ni Brent, nakita niya ang isang paniniwala na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kanyang asawa. Dahan-dahan siyang tumayo, pinahid ang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, at humarap sa blankong canvas na kanina pa naghihintay sa kanya. Ang takot ay nandoon pa rin, nanginginig sa dulo ng kanyang mga daliri. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot ay hinaluan ng galit. Ang galit sa pagiging sunod-sunuran, ang galit sa pagiging basahan. Kinuha niya ang brush at idinikit ito sa pintura. Ang kulay ay itim. Kasing dilim ng gabing itinapon siya. Nagsimula siyang gumuhit. Sa una, ang mga hagod ay marahan, tila nag-aalinlangan. Ngunit habang tumatagal, ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay nagiging mas mabilis, mas mariin, at mas puno ng emosyon. Ang canvas ay naging saksi sa kanyang paghihimagsik. Hindi siya gumuhit ng magagandang bulaklak o payapang tanawin na gusto ni Doña Celestina. Gumuhit siya ng sakit. Ang nabuo sa canvas ay isang babaeng nakatalikod. Ang katawan ay nakadukdok sa lupa. Tila pasan ang bigat ng mundo. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit. Humihingi ng katarungan. Ngunit ang pinakanakakagimbal sa larawan ay ang mukha nito. Wala itong mukha. Ito ay isang blankong espasyo na tila binura ng isang marahas na kamay. Ilang oras ang lumipas at ang pawis ay tumutulo na sa noo ni Erin. Ang kanyang duster ay may mga mantsa na ng pintura at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buhay siya. Nang ilapag niya ang brush, napahinga siya ng malalim, tila nakawala sa isang mahabang pagkakasakal. Naramdaman niya ang presensya ni Brent sa kanyang likuran. Hindi niya namalayan na kanina pa pala ito nakatayo doon. Pinapanood ang bawat galaw niya nang walang halong panghuhusga. "Anong itatawag mo dyan?" tanong ni Brent. "Ang babaeng walang muka," sagot ni Erin. Ang boses ay paos, ngunit buo. "Dahil yun ang ginawa nila sa akin. Inalisan nila ako ng pagkatao." Lumapit si Brent. Kumuha ito ng isang malinis na basahan. Sa halip na ibigay ito kay Erin, siya mismo ang dahan-dahang nagpunas sa isang mantsa ng itim na pintura sa pisngi ni Erin. Ang kanyang galaw ay napakaingat. Tila ang balat ni Erin ay gawa sa mamahaling porselana na maaaring mabasag anumang oras. Natigilan si Erin. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit. Naamoy niya ang sabon ni Brent at naramdaman ang init ng hininga nito. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Walang ibang tao, walang Gabriel, walang utang na loob. Solo lang silang dalawa,
at ang sining na namamagitan sa kanila. Para sa akin, bulong ni Brent habang nakatitig sa mga mata ni Erin, ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa pisngi nito. Ikaw ang babaeng may pinakamalinaw na mukha at sisiguraduhin kong makikita yan ng buong mundo. Napayuko si Erin, naramdaman ang pag-init ng kanyang mukha na hindi dahil sa pintura, kundi dahil sa isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan, ang kilig, ang pagiging mahalaga. Sa kabilang banda ng lungsod, sa marangyang penthouse ng mga santuaryo, ang kapaligiran ay puno ng tensyon, nakabaligtaran ng kapayapaang nahanap ni Erin. Si Cressida ay nagwawala sa loob ng kwarto. Nagkalat sa sahig ang mga magazine at sketchpad. Sa gitna ng kama, nakita niya ang isang lumang photo album na nakabukas. Puno ito ng mga litrato ni Erin nung bago pa ito ikasal. Mga litrato kung saan nakangiti ito habang nagpipinta sa hardin. Pumasok si Gabriel sa kwarto. Hawak ang isang baso ng alak. "What is this mess, Cressida?" "Ikaw ang tanungin ko," sigaw ni Cressida. Hawak ang photo album at ibinato ito sa dibdib ni Gabriel. Ang album ay bumagsak sa sahig ng may bigat. "Bakit mo tinitignan ang mga litrato ng matabang yan? Miss mo na siya? O na-realize mo na wala akong silbi kumpara sa kanya?" Pinulot ni Gabriel ang album at pinagpag-ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Don't be dramatic. Tinitignan ko lang ang mga poses niya. Kailangan natin ng bagong inspiration para sa susunod na campaign. Since wala kang mai-contribute na original idea, kailangan kong pag-aralan kung paano siya mag-isip." Pag-aralan o pagnasaan. Asik ni Cressida, ang luha ng insecurity ay nangingilid sa kanyang mga mata. "You look at her pictures differently now, Gabriel. Dati pandidiri lang pero ngayon, parang hinahanap-hanap mo siya." Lumapit si Gabriel at hinawakan ang panga ni Cressida ng mariin. "You are strictly distinct, Cressida. Ikaw ang display. Siya ang factory. Ngayong sarado na ang factory. Kailangan kong humanap ng paraan para gumana ulit ito. Kaya wag kang mag-inarte dyan. Your job is to look pretty and shut up." Binitawan niya si Cressida at lumabas ng kwarto. Iniwan ang babae na umiiyak sa gitna ng karangyaan na unti-unting nagiging kulungan. Lumipas ang ilang araw at ang gallery ni Brent ay nagbukas para sa isang anonymous exhibit. Ang tema ay sugat at sining. Iisa lang ang painting na nakadisplay sa gitna ng bulwagan, ang babaeng walang mukha. Ang mga imbitadong bisita, na karamihan ay mga elitista at art collectors ng Maynila, ay nagbubulungan habang nakapalibot sa painting. Iba ito sa mga nakasanayan nilang makita. Wala itong pirma, wala itong pretensyon. "Napakalalim," komento ng isang kritiko. "Damang-dama mo ang paghihirap ng artist. This is raw emotion." Bumukas ang malaking pinto ng gallery at pumasok si Doña Celestina Santuario kasama ang kanyang mga alipores. Suot ang kanyang mamahaling terno at bit-bit ang kanyang paboritong bag. Naglakad siya ng may pagmamalaki. Narinig niya ang usap-usapan tungkol sa isang masterpiece at hindi siya pwedeng magpahuli. Huminto siya sa harap ng painting ni Erin. Tinitigan niya ito. Siyempre, hindi niya alam na gawa ito ng kanyang basurang manugang. Ang nakikita lang niya ay isang bagay na maganda, malungkot, at mahal. Isang bagay na pwedeng ipagyabang sa mga kaibigan niya bilang simbolo ng kanyang refined taste. "It's exquisite," sabi ni Doña Celestina, tinatapik ang kanyang abaniko. Ang lungkot sa painting na ito, bagay na bagay sa motif ng living room ko. It represents resilience, hindi ba? Lumapit si Brent, nakangiti ng pormal, ngunit sa loob ay nagpupuyos ang tagumpay. "Maganda ang inyong panlasa, Doña Celestina. Ang painting na ito ay gawa ng isang artist na dumanas ng matinding pagsubok." "I'll take it." Mabilis na desisyon ng Donya, hindi na nagtanong ng presyo. "Ipadala niyo ito sa mansyon ngayong gabi. Gusto kong makita ito ni Gabriel. He needs inspiration from real artists.
Hindi yung mga basura na nakapaligid sa kanya ngayon. Nang gabing iyon, ang painting ay idineliver sa mansyon ng mga santuario. Ibinaba ito ng mga tauhan at isinabit sa pinakamalaking pader ng sala, sa mismong lugar kung saan pinalaya si Erin nung gabing umuulan. Si Gabriel ay bumaba mula sa hagdan at natigilan nang makita ang bagong painting. Lumapit siya dito. Ang babaeng walang mukha sa canvas ay tila nakatingin sa kanya pabalik. Ang postura, ang hugis ng kamay, ang emosyon. May kung anong pamilyar dito na nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok. Hindi niya maipaliwanag, pero sa bawat sandaling tinititigan niya ang painting, pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa likod ng canvas. Ang babaeng walang muka ay nakapasok na sa loob ng kanyang kastilyo at dala nito ang isang sumpa na siya mismo ang lumikha. Ang pagbili ni Doña Celestina sa painting ay nagdala ng isang maliit ngunit mapanganib na tagumpay. Si Erin, sa tulong ni Brent, ay nagtagumpay na ipasok ang isang kabayong Trojano sa loob ng kuta ng kalaban. Ngunit alam nilang pareho na hindi sapat ang simbolismo. Kailangan nila ng isang sandatang kayang sumira sa pader ng kasinungalingan na binuo ni Gabriel. Ang pagkakataon ay dumating isang umaga, dala ng isang balot ng mainit na pandesal at isang balitang mas mainit pa rito. Kadarating lang ni Nanay Loring mula sa palengke. Nakasalubong niya ang dati niyang kasamahan na nagtatrabaho pa rin sa mansyon ng mga santuario. Nanginginig sa takot ang buong bahay, kwento ni Nanay Loring habang inaabot ang kape kay Erin at Brent. Laging nagkukulong sa opisina si Senyorito Gabriel. Laging sumisigaw. Ang sabi ng kaibigan ko, may malaking kliyente daw na gustong bawiin ang kontrata. Hinahanapan daw nila ng bago at orihinal na disenyo, pero walang maibigay si Senyorito. Ang sabi pa, kung hindi daw siya makakapaglabas ng bagong obra sa loob ng isang buwan, babagsak ang kumpanya. Nagkatinginan si Erin at Brent. Ito na ang senyales na hinihintay nila. Ang halimaw ay gutom at desperado, at ang desperasyon ang magtutulak dito para magkamali. May naaalala ako, biglang sabi ni Erin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang biglaang realisasyon. Noong bago pa kami ikasal, gumawa si Gabriel ng isang shared cloud account para sa aming dalawa. Ang sabi niya, para daw sa family photos, pero doon ko rin nilalagay ang mga backup ng digital sketches ko noon. Akala ko mas safe. Agad na tumayo si Brent. Anong pangalan ng account? Naaalala mo pa ba ang password? Pumunta sila sa maliit na opisina sa likod ng gallery ni Brent. Umupo si Erin sa harap ng laptop. Ang tunog ng bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila mas malakas kaysa sa karaniwan sa gitna ng kanilang katahimikan. Ang kanyang puso ay bumibilis, isang halo ng pag-asa at takot. Paano kung binura na ni Gabriel ang lahat? Inilagay niya ang username, Gavin Erin Santuario. Pagkatapos, ang password. Ang mga daliri niya ay nag-alinlangan sa huling letra, I heart you forever. Ang password na ibinigay ni Gabriel noong mga panahong naniniwala pa si Erin sa mga kasinungalingan nito. Pumasok sila. Ang folder na may pangalang Our Memories ay puno ng mga litrato nila noong nagsisimula pa lang sila. Mga ngiti, mga yakap, mga pangakong ngayon ay abo na lamang. Ngunit ang folder na may pangalang Erin's Art ay naroon. At nang buksan nila ito, isang malaking kabiguan ang sumalubong sa kanila. This folder is empty. Napabagsak ang mga balikat ni Erin. Wala na. Alam niya. Inunahan niya tayo. Pero hindi sumuko si Brent. Umupo siya sa tabi ni Erin at kinuha ang mouse. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, binubuksan ang mga settings, ang history at ang trash bin ng cloud account. Minsan, ang mga binura ay hindi tuluyang nawawala. Paliwanag ni Brent, ang kanyang mga mata ay nakapokus sa screen. Naiiwan ng bakas. Kailangan nang nating hanapin ang tamang pinto. Lumipas ang halos isang oras.
Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng computer at ang kinakabahang paghinga ni Erin. Habang si Brent ay abala sa paghahanap, ang mga mata ni Erin ay napadako sa isang lumang email account na nakalink sa cloud para sa recovery. Isang email account na hindi na niya ginagamit. Teka Brent, sabi ni Erin. Subukan mong buksan yan. Baka may notification dyan. Sinunod ni Brent ang sinabi ni Erin. At doon, sa gitna ng daan-daang spam at lumang mensahe, may isang email thread mula 3 taon na ang nakalipas. Ang subject, bagong design. Ang nagpadala, Gabriel Santuario. Ang pinadalhan, Cressida Vire. Nanginig ang kamay ni Erin habang itinuturo ang email. Buksan mo. Binuksan ni Brent ang email. Ang laman nito ay isang attachment ng isa sa mga pinakapaboritong sketch ni Erin. Isang babaeng may hawak na sampagita at sa ilalim nito, isang maikling mensahe mula kay Gabriel para kay Cressida na nooy nagsisimula pa lang nilang i-groom bilang modelo. Ang mga salita ay nakasulat sa Taglish, kaswal at walang pakundangan na mas lalong nagpatingkad sa kalupitan nito. Si this babe, galing sa luma niyang notebook. Ang ganda no? Ang taba ng asawa ko, pero ang galing gumuhit. Perfect for your portfolio. Lagyan mo lang ng pangalan mo sa baba. Tapos ang usapan, walang makakaalam. Bumagsak ang mga luha mula sa mata ni Erin. Hindi ito mga luhang mahina at puno ng hinagpis. Ito ay mga luhang mainit at puno ng matinding galit. Ang bawat patak ay tila asido na sumusunog sa kanyang pisngi. Tinutunaw ang anumang natitirang pag-ibig o awa para sa lalaking sumira sa kanya. Ito na, ang ebidensya, ang itim sa puti. Ang patunay na hindi lang siya biktima ng pagtataksil, kundi biktima ng isang planadong pagnanakaw ng kanyang pagkatao. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit hindi para itago ang sakit. Pinunasan niya ito para luminaw ang kanyang paningin. Tumingin siya kay Brent at sa kanyang mga mata, ang apoy na minsang nawala ay muling nagliyab ng mas matingkad kaysa dati. I-print mo iyan, Brent. Utos niya, ang boses ay hindi na nanginginig. I-print mo lahat ng kopya. Habang inaayos ni Brent ang printer, ang atensyon nilang dalawa ay naagaw ng isang mahinang paggalaw sa labas ng pinto ng gallery. Hindi ito malakas at maras na katok tulad ng kay Gabriel. Ito ay mahina, halos nag-aalangan, na tila galing sa isang taong ayaw mapansin. Nagkatinginan sila. Sino ang pupunta sa gallery ng ganito kaaga? Dahan-dahang lumakad si Brent papunta sa pinto. Sumilip muna siya sa maliit na siwang. Ang kanyang kilay ay tumaas sa pagtataka at pagdududa. Pinuksan niya ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang babae. Wala na ang mamahaling bestida, ang makapal na makeup, at ang hangin ng pagiging isang sikat na modelo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. At ang kanyang mga braso ay may mga pasa na pilit niyang tinatakpan. Ito si Cressida Vire. Ngunit mukha siyang isang ibon na binagyo at nawalan ng pakpak. Tumingin si Cressida kay Brent. Pagkatapos ay sa likod nito, kung saan nakatayo si Erin na puno ng pagtataka. Kailangan ko kayong makausap. Sabi ni Cressida, ang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Gusto kong makipag-deal. Tulungan niyo akong makawala kay Gabriel. At ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan niyo para pabagsakin siya. Ang anyo ni Cressida sa pintuan ng gallery ay isang larawan ng kahinaan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pangaakit at pagmamataas, ay ngayoy salamin ng takot. Ang mga pasa sa kanyang braso ay mga tahimik na testigo sa isang uri ng karahasan na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Pinapasok siya ni Brent, ngunit ang kanyang mga galaw ay maingat at puno ng pagdududa. Pinaupo niya si Cressida sa isang silya habang si Erin ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan. Pinag-aaralan ng babaeng minsan ay naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Binugbog ka ba niya? Mahinang tanong ni Erin.
Ang awa ay nagsisimulang pumalit sa galit sa kanyang puso. Tumango si Cressida. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Lagi na lang siyang ganito kapag hindi na susunod ang gusto niya. Akala niyo masaya ang buhay sa mansyon? It's a golden cage, Erin. At ang reyna doon, si Doña Celestina, mas malala pa sa anak niya. Pagod na ako. Ayoko nang maging laruan nila. Anong gusto mong kapalit? Diretsahang tanong ni Brent, hindi nagpapadala sa drama. Kalayaan, sagot ni Cressida. Tumingin ng diretso kay Brent. Pagkatapos ay kay Erin. Tutulungan ko kayong pabagsakin siya. May alam akong lugar kung saan niya itinatago ang mga original hard drives ng company. Nandoon lahat ng files, pati yung mga original scans ng sketches mo, Erin. Kapag nakuha natin yon, may ebidensya na kayo. Ang kapalit, bigyan niyo lang ako ng sapat na pera para makalayo sa bansa bago niya ako mahanap. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Erin. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Ang makakuha ng konkretong ebidensya na hindi kayang pagdudahan ni Numan? Masyadong delikado. Kontra ni Brent, ang kanyang kutob ay nagsasabing may mali. Bakit namin pagkakatiwalaan ang isang taong kasabwat niya sa pagnanakaw? Dahil wala na akong ibang pagpipilian, humagulgol si Cressida. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit. Ipinapakita ang mas malaking pasa sa kanyang binti. Kung hindi ako makakatakas ngayon, baka bukas, bangkay na lang ako. Parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin. Ang pag-iyak ni Cressida ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Erin. Nakita niya sa babaeng ito ang sarili niya noon. Isang biktima na naghahanap ng paraan para makalaya. Ang kanyang likas na kabaitan ang nanaig sa kanyang pag-iingat. Tutulungan kita, desisyon ni Erin. Tinitigan si Brent ng may pakiusap. Brent, kailangan nating subukan. Kung may pagkakataon tayong makuha ang mga ebidensyang yon, hindi natin pwedeng palampasin. Huminga ng malalim si Brent. Kahit labag sa kanyang kalooban, tumango siya. Ang determinasyon sa mga mata ni Erin ay hindi niya kayang tanggihan. Sige, pero sasama ako. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Cressida. Kilala ka ni Gabriel. Kapag nakita ka niya, mabibisto tayo. Si Erin lang ang kailangan. Ako na ang bahala sa kanya. Magkita na lang tayo mamaya. Sumang-ayon si Erin sa plano. Habang naghahanda silang umalis, nagpaalam si Brent na may tatawagan lang sandali. Nang makalabas na sina Erin at Cressida, kinuha ni Brent ang kanyang telepono. Hindi ang pulis ang tinawagan niya, kundi si Nanay Loring. Ang paglalakbay nila Erin at Cressida ay puno ng tensyon. Dinala siya ni Cressida sa isang taxi patungo sa isang industrial district sa bandang Valenzuela. Ang lugar ay malayo, puno ng mga bodega na tila abandonado na, at ang hangin ay may amoy ng kalawang at alikabok. Dito ba yon? Tanong ni Erin. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib habang bumababa sila sa tapat ng isang malaking bodega na may sira-sirang gate. Oo, dito niya itinatago ang mga bagay na ayaw niyang makita ng nanay niya. Sagot ni Cressida. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng panginginig. Nawala na rin ang takot sa kanyang mga mata. Bago pa man makapag-react si Erin, naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula sa kanyang likuran. Nawalan siya ng balanse at napasubsob sa maruming sahig sa loob ng bodega. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang malakas at mabigat na paggalaw ng bakal nang isara ang gate sa likuran niya. Nilalamon ang liwanag ng hapon at ikinukulong siya sa dilim. Unti-unting bumangon si Erin. Ang kanyang tuhod at palad ay may gasgas. Sa gitna ng kadiliman, isang ilaw ang biglang bumukas. Ang bombilya ay nag-iisa at nakabitin sa mataas na kisame, nagbibigay ng isang bilog na liwanag sa gitna ng bodega. At sa gitna ng liwanag na yon, nakaupo sa isang lumang silyang kahoy ay si Doña Celestina Santuario. Nakasuot ito ng puting bestida, may hawak na abaniko,
at ang kanyang mga labi ay may ngiting kasing lamig ng yelo. Sa tabi niya ay nakatayo si Cressida, hindi na umiiyak, kundi nakangisi ng may tagumpay. "Welcome, Erinea," bati ni Doña Celestina. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak na espasyo. "Nagustuhan mo ba ang munti naming dula-dulaan? Magaling umarte itong si Cressida, hindi ba? Siguro ay pwede na siyang manalo ng acting award." "Bakit? Bakit niyo ginagawa to?" Nanginginig na tanong ni Erin, dahan-dahang umaatras. Ngayon niya lang napansin ang mga bagay na nakakalat sa sahig, sa paligid ng Donya. Ang kanyang mga lumang sketchpads, mga canvas na hindi pa tapos, at ang pinakaiingatan niyang baul na naglalaman ng mga huling obra ng kanyang ama. "Paano ito napunta dito?" "Dahil kailangan mong matutunan ang iyong lugar," sagot ni Celestina habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat galaw niya ay parang isang reyna na hahatol sa isang alipin. "Akala mo ba, sa pagpipinta mo ng isang basahan na tinawag mong art, matatatalo mo na ako? Akala mo ba, sa tulong ng basurero mong kaibigan, mababawi mo ang hindi sayo?" Lumapit ang Donya sa baul at sinipa ito. Ang takip ay bumukas at tumambad ang mga guhit na pinaghirapan ni Erin at ng kanyang ama. "Ang mga ito," sabi ni Celestina sabay turo sa mga obra gamit ang dulo ng kanyang sapatos, "ay mga basura na nagbibigay sa iyo ng huwad na pag-asa. At ang pag-asa, hidya, ay isang sakit na kailangang gamutin." May inilabas na lighter si Celestina mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, ang maliit na apoy ay sumiklab. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanyang malupit na mga mata. "Huwag!" sigaw ni Erin. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. "Parang awa niyo na. Huwag ang mga gawa ni Papa." Ngunit huli na ang lahat. Ibinato ni Celestina ang lighter sa bunton ng mga papel at canvas. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang marahas na paglamon ng apoy sa mga tuyong papel at kahoy ay lumikha ng isang nakakatakot na tanawin. Ang mga obra na binuo mula sa pangarap at pagmamahal ay unti-unting nagiging abo sa harap ni Erin. Hindi niya ininda ang panganib. Sinugod niya ang apoy. Sinusubukang iligtas kahit isang piraso lang. Nakuha niya ang isang charcoal sketch, ang huling larawan ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang pag-abot, nadilaan ng apoy ang kanyang braso, nag-iwan ng isang mainit at masakit na marka. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto ng bodega ay bumigay sa lakas ng isang sipa. Si Brent ay pumasok na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na ngayon lang nakita ni Erin. Nakita niya si Erin na nasa tabi ng apoy. Yakap-yakap ang nasusunog na larawan. Hindi nag-atubili si Brent. Sinugod niya ang apoy at hinila si Erin palabas sa panganib. Bumagsak silang dalawa sa sahig na puno ng alikabok, malayo sa nagngangalit na apoy. Humawak si Erin sa kanyang braso na napaso at sa sakit at takot, ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Brent na sumisigaw ng kanyang pangalan at ang anino ni Doña Celestina na tumatawa habang pinapanood ang pagsunog sa lahat ng kanyang nakaraan. Ang unang nagising sa diwa ni Erin ay hindi ang sakit, kundi ang amoy. Hindi ito ang pamilyar na amoy ng pintura o ang mabangong samyo ng nilulutong pagkain ni Nanay Loring. Ito ay ang malinis at matapang na amoy ng antiseptiko at gamot, ang amoy ng isang ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa silid ay puti at nakakasilaw. Malayo sa malamlam na ilaw sa bahay sa Quiapo, nakita niya ang puting kisame, ang IV drip na nakakabit sa kanyang kaliwang kamay, at ang ritmikong pag-akyat baba ng isang berdeng linya sa monitor sa tabi ng kanyang kama. At doon niya naramdaman ang sakit. Isang mainit at kumikirot na pakiramdam na gumagapang mula sa kanyang kanang braso. Tumingin siya rito at nakita ang makapal na puting benda na bumabalot mula sa kanyang palad
hanggang sa siko. Ang takot ay biglang pumalit sa sakit. Ang kanyang kamay. Ang kamay na ginagamit niya para gumuhit. Paano kung hindi na niya ito magagamit muli? Ang pag-agos ng kanyang luha ay tahimik, ngunit ang bigat nito ay parang isang karagatan. Lahat ay kinuha na sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang sining, ang kanyang nakaraan. At ngayon, pati ba ang kanyang kinabukasan? Isang mahinang paggalaw sa gilid ng silid ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang silyang plastik, nakaupo si Brent. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader. Ang salamin ay bahagyang nakababa sa kanyang ilong. At ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Kahit sa kanyang pagtulog, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Tila handang lumaban anumang oras. Hindi siya umalis. Binantayan siya nito buong gabi. Ang simpleng realisasyon na yon ay nagdala ng isang maliit na patak ng init sa nagyayelo niyang puso. Tila naramdaman ni Brent ang kanyang pagtingin. Dahan-dahan itong gumalaw at nagising. Nang makita nitong gising na si Erin, isang alon ng ginhawa ang dumaan sa mukha nito. Agad itong lumapit sa kama. "Erin, kamusta ka? Masakit pa ba?" tanong ni Brent. Ang boses ay paos sa pagod, ngunit puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Erin na magsalita, ngunit ang lalamunan niya ay tuyo. Tumangulang siya. Itinuro niya ang kanyang braso na may benda. "Ang kamay ko," sabi ng doktor. "Second-degree burn," paliwanag ni Brent. Inuunahan ang tanong na alam niyang nasa isip ni Erin. Masakit, pero maghihilom. Walang buto o litid na nasira. Makakapagpinta ka ulit, Erin. I promise you. Ang mga salitang yon ay mas mabisa pa kaysa sa anumang pain reliever na dumadaloy sa kanyang ugat. Napahinga siya ng maluwag. Hindi pa tapos ang laban. May kinuha si Brent mula sa kanyang bag, ang kanyang telepono. "May kailangan kang makita." Ipinakita niya kay Erin ang isang news website. Ang headline, "Misteryosong sunog sa bodega sa Valenzuela, iniimbestigahan. Pangalan ng kilalang pamilya, kinaladkad." Sa ilalim nito ay isang maikli at malabong video. Ang kalidad ay hindi maganda. Kuha mula sa malayo, ngunit sapat na para makita ang isang babaeng nakaputi, si Doña Celestina, na tumatawa habang ang apoy ay lumalaki sa likuran niya. "Paano?" gulat na tanong ni Erin. "Bago ako pumasok para iligtas ka, naitutok ko ang phone ko," sagot ni Brent. Hindi malinaw, pero sapat na para magtanong ang mga tao. Nagsisimula ng magduda ang publiko sa mga santuaryo. Ang perpekto nilang imahe ay nagkakaroon na ng lamat. Isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit at takot sa puso ni Erin. Ang apoy na tumupok sa kanyang mga obra ay tila lumipat sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na ito apoy ng pagkawasak, kundi apoy ng katarungan. Ngunit ang mga santuaryo ay hindi basta-basta sumusuko. Kinabukasan, habang pinapanood nila ang balita sa maliit na TV sa loob ng kwarto sa ospital, isang press conference ang biglang umire. Nakatayo si Gabriel sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pagkalungkot. Sa tabi niya ay si Crisaida, nakasuot ng itim at umiiyak. "Mariin naming itinatanggi ang mga malisyosong paratang sa aking ina," deklara ni Gabriel. "Ang sunog ay isang aksidente. Naroon lamang si Mama para kunin ang ilang lumang gamit. Para patunayan ang aming mabuting hangarin, ang Santuario Group ay magdaraos ng isang charity gala sa susunod na linggo para sa mga biktima ng sunog. At bilang highlight ng gabi, ako mismo ang magsasagawa ng isang live painting session para ipakita ang aming dedikasyon sa sining at pagbangon." Napatulala si Erin sa screen. Live painting? Ang isang lalaking hindi marunong humawak ng brush ng tama? Sinungaling! Bulong ni Erin. Gagamit siya ng ghost painter. Itatago sa likod ng kurtina. Isang malaking pandaraya. Oo, sang-ayon ni Brent. Sinusubukan niyang kontrolin ang kwento. Pero ito na rin ang pagkakataon natin, Erin. Tumingin si Erin kay Brent.
Pagkatapos ay sa kanyang kamay na may benda. Paano siya lalaban kung ang sandata niya ay pansamantalang hindi magamit? Tila nabasa ni Brent ang kanyang isipan. Hinawakan nito ang kanyang kaliwang kamay, ang kamay na malusog. Ang init ng palad ni Brent ay gumapang sa kanya, nagbibigay ng lakas. Hindi mo kailangan ang kamay mo para talunin siya sa gabing yon, Erin. Sabi ni Brent, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng paninindigan. Ang kailangan mo lang ay ang katotohanan at ang tapang na ipakita sa lahat kung sino ang tunay na artist sa likod ng pangalan ng mga santuwaryo. Lumipas ang mga araw, nakalabas na si Erin sa ospital. Ang sakit sa kanyang braso ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay lalo pang lumalaki. Isang gabi, bago ang charity gala, tumayo si Erin sa harap ng salamin sa kwarto ni Nanay Loring. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod, may mahabang buhok na tuyo at tila walang sigla at mga matang bakas ang pinagdaan ng sakit. Ito ang babaeng hinayaang maglaho sa likod ng iba. Ito ang babaeng tinawag na basahan. Ayaw na niyang manatili sa ganoong anyo. Tahimik siyang lumapit sa mesa at kinuha ang gunting mula sa sewing kit ni Nanay Loring. Hawak yon nang may bagong pasya sa dibdib. Ang malamig na bakal nito ay dumampi sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya ng lamig ng gabing ipinalayas siya. Huminga siya ng malalim. Sa isang mariin at desididong paggalaw, sinimulan niyang gupitin ang mahabang buhok na matagal niyang inalagaan. Ang buhok na gusto ni Gabriel dahil mukha raw siyang disente. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila isang tanikala na napuputol, isang tanikala ng pagtitiis, isang tanikala ng pagkaalipin. Nang matapos siya, ang buhok niya ay hanggang balikat na lang, mas magaan, mas malaya. Tinitigan niya muli ang kanyang sarili, iba na, pero may kulang pa. Binuksan niya ang kanyang lumang bag na puno ng mga gamit na naisalba niya. Sa ilalim, may isang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw, isang tubo ng pulang kolorete. Para sa araw na kailangan mong maging matapang, sabi ng ina niya noon. Hindi niya ito kailanman nagamit dahil sabi ni Gabriel, masyadong malaswa. Kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang ipinahid ang matingkad na pula sa kanyang mga labi. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang Erin na kilala niya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng determinasyon. Wala na ang anino ng pagdududa. Napalitan ito ng liwanag ng isang mandirigma. Hindi na siya ang babaeng walang mukha. Ngayong gabi, handa na siyang ipakilala sa mundo ang kanyang tunay na pangalan. Ang ballroom ng isang grand hotel sa Makati ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong kristal ng mga chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng mahihinang bulungan ng mga elitista ng Maynila. Ito ang charity gala ng Santuario Group. Isang gabi na dapat sana ay maghuhugas sa kanilang pangalan, ngunit magiging isang gabi ng paghuhukom. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Gabriel Santuario. Ang kanyang mamahaling tuksido ay perpektong nakabagay sa kanyang katawan at ang kanyang akam ngiti ay kasing lapad ng kanyang kasinungalingan. Sa tabi niya ay isang malaking canvas na nakatakip pa ng pulang tela at isang set ng mga pintura na hindi pa nagagalaw. Tonight is about giving back. Deklara ni Gabriel sa mikropono, ang boses ay puno ng huwad na pagpapakumbaba. And tonight, I will share with you a piece of my soul, my art, to show that out of tragedy, beauty can still be born. Ang mga panauhin ay nagpalakpakan, naniwala sa bawat salitang binitiwan niya. Ngunit ang kanilang paghanga ay biglang naputol nang ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mata ay napalingon. Pumasok si Erin. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at nakatago
sa maluwag na duster. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na yumayakap sa kanyang mga kurba ng may kumpiyansa. Ang kanyang buhok na hanggang balikat ay maayos na nakasandal. Ipinapakita ang kanyang mukha na walang makapal na makeup, ngunit may tapang. At ang kanyang mga labi, pinintahan ng matingkad na pula, ay isang deklarasyon ng digmaan. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad si Brent, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaalyado. Hindi sila nagmamadali. Bawat hakbang nila, sa gitna ng nagbubulungang mga tao, ay may bigat at layunin. Natigilan si Gabriel sa entablado. Ang kanyang-kanyang ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng gulat at pagkasuklam. Si Doña Celestina, na nakaupo sa presidential table, ay halos mabitawan ng kanyang kupita. Ang babaeng tinawag niyang basura ay narito. At ang itsura nito ay hindi mukhang basura. Mukha itong panganib. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Gabriel sa mikropono. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit ang galit ay bakas dito. Hindi sumagot si Erin. Nagpatuloy lamang siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Tumingala siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng awa. Binaliwala ni Gabriel ang presensya niya. Sumenya siya sa host. "Let's begin the live painting session." Tinanggal ang pulang tela sa canvas at tumambad ang isang kalahating tapos na painting. Ang parehong imahe ng babaeng may hawak na sampagita na ninakaw niya mula sa email ni Erin. Kumuha siya ng brush at nagsimulang magpanggap na nagpipinta, gumagawa ng mga malalaki at walang kwentang hagod sa ere na halos hindi dumadampi sa canvas. Ang mga tao ay nanonood, manghang-mangha sa henyo ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Erin. Ang kanyang boses, kahit hindi gumagamit ng mikropono, ay malinaw at matatag, pumuputol sa ilusyon. "Kung ikaw talaga ang gumuhit niyan, Gabriel, sagutin mo ang tanong ko." Lahat ay napatingin kay Erin. Napahinto si Gabriel, hawak pa rin ang brush sa ere. "Ano ang ibig sabihin ng pangatlong hagod ng pintura sa ilalim ng dahon ng sampagwita?" Pagpapatuloy ni Erin. "Bakit mo ginamit ang kulay abo sa halip na itim para sa anino? Ano ang emosyon na gusto mong ipahiwatig doon?" Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang tanong ay simple para sa isang tunay na pintor, ngunit isang palaisipan para sa isang magnanakaw. Pinagpawisan ng malamig si Gabriel. Nag-isip siya ng isasagot, ngunit ang kanyang utak ay blanko. Ang alam lang niya ay maganda ang painting. Hindi niya alam ang kaluluwa nito. That's a trade secret. Pagdadahilan niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mahinang pagtawa ang kumawala sa mga labi ni Erin. "Hindi iyan sikreto, Gabriel. Iyan ay sakit." Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang mga security guard ay aakmang pipigil sa kanya, ngunit itinaas ni Brent ang kanyang kamay at may isang senyas, tumigil sila. Humarap si Erin sa painting at pagkatapos ay sa mga manonood. Ang benda sa kanyang kanang braso ay nakikita ng lahat. Isang tahimik na testigo sa kalupitang dinanas niya. "Ang kulay abo na yon," paliwanag ni Erin. Ang boses ay puno ng damdamin, ay kumakatawan sa nawawalang pag-asa. Ang anino ay hindi itim. Dahil kahit sa pinakamadilim na sandali, may natitira pa rin kaunting liwanag. "Iginuhit ko yan noong gabing nalaman kong hindi ako pwedeng magkaanak. Iyon ang huling piraso ng pag-asa na pinanghawakan ko." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang dumaan sa buong bulwagan. Kinuha ni Erin ang brush mula sa naninigas na kamay ni Gabriel. Kahit masakit ang kanyang braso, ang kanyang mga daliri ay buong kumpiyansang yumakap sa hawakan ng brush. Isinausaw niya ito sa puting pintura at sa harap ng daan-daang pares ng mata, nagsimula siyang magpinta. Ang kanyang bawat hagod ay may buhay, may kwento.
Ipinagpatuloy niya ang painting ni Gabriel, ngunit binigyan niya ito ng isang bagay na hindi kailanman kayang ibigay ng asawa niya, ang katotohanan. Ginamit niya ang puting pintura para gumuhit ng isang maliit na patak ng luha sa pisngi ng babae sa painting. Pagkatapos, gamit ang kulay ginto, nagdagdag siya ng isang sinag ng araw na tumatama sa luhang iyon. Ginagawa itong parang isang kumikinang na diamante. Nang matapos siya, ang painting ay nagbago. Hindi na lang ito larawan ng kalungkutan. Naging larawan na ito ng pagbangon. Binitiwan niya ang brush. Ang metal na hawakan nito ay lumikha ng isang mahinang tunog nang bumagsak sa sahig. Sa likod ng entablado, sa likod ng isang itim na kurtina, isang lalaki ang lumabas. Nanginginig. Ang ghost painter ni Gabriel, hindi na niya kinaya ang kanyang konsensya. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Totoo ang sinasabi niya, amin ng lalaki. Ako ang inupahan ni Mr. Santuario para gayahin ang estilo niya. Ang estilo ni Ma'am Erin, isang pandaraya ang lahat ng ito. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong ng iskandalo. Si Gabriel ay napaurong, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Tumingin siya sa kanyang ina, humihingi ng tulong, ngunit kahit si Doña Celestina ay hindi makagalaw sa kanyang upuan. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at matinding kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto ng ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok, kundi mga pulis na nakauniforme. Lumapit ang isang opisyal kay Gabriel, hawak ang isang papel. Gabriel Santuario, inaaresto ka namin sa salang qualified theft, intellectual property fraud at arson. Bago pa man makapalag si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay pinusasan na sa kanyang likuran. Ang malamig na bakal ng posas ay ang huling tunog ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Erin. Wala nang galit sa mga ito, tanging pagsusumamo na lang. Ngunit si Erin ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa kanyang obra, ang huling pinta ng kanyang luha at ang unang pinta ng kanyang kalayaan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mabilis na pagguhit ng mga headlines sa telebisyon at pahayagan. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga santuaryo ay naging pambansang palabas. Ang bawat detalye ng pandaraya ni Gabriel, ang bawat larawan ng kanyang pag-aresto ay paulit-ulit na ipinapakita. Tila isang babala sa lahat ng huwad na Diyos ng lipunan. Ayon sa balita, ang Santuario Group ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang mga investors ay nag-alisan na parang mga daga sa isang lumulubog na barko. Si Cressida Virey ay naglaho na parang bula. Dala ang kung anumang natitirang pera ang nakuha niya bago pa man mag-freeze ang mga bank account ni Gabriel. Ang pinakamatinding karma ay dumapo kay Doña Celestina. Nang mabalitaan niyang ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang mansyon na ipinagmamalaki niya, ay nanganganib na makumpiska, ang kanyang katawan ay sumuko. Isang mild stroke ang tumama sa kanya. Ninakaw ang kanyang kakayahang magsalita ng malinaw at maglakad ng walang tulong. Ang dating reyna na puno ng pagmamataas ay ngayoy nakakulong sa sarili niyang katawan. Ang kanyang mga mata na lang ang nagpapakita ng galit na hindi na niya kayang isigaw. Si Erin ay pinanood ang lahat ng ito mula sa tahimik na kanlungan sa bahay ni Nanay Loring. Hindi siya nakaramdam ng saya sa kanilang pagbagsak. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at malalim na kapayapaan, tila isang mabigat na baluti na sa wakas ay nahubad mula sa kanyang katawan. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Brent na mag-ayos ng mga bagong painting sa gallery, isang tawag ang dumating, ang abogado ni Gabriel. Nais daw siyang makausap ng kanyang asawa sa city jail. Hindi mo kailangang pumunta kung hindi ka handa. Agad na sabi ni Brent, nakikita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Erin. Umiling si Erin. Kailangan ko, Brent, hindi para sa kanya,
kundi para sa akin. Kailangan kong isara ang librong ito ng tuluyan. Ang visiting area ng City Jail ay malayo sa karangyaan na nakasanayan ni Erin. Ang hangin ay may amoy ng pawis at desperation. Ang espasyo ay masikip at maingay. Umupo si Erin sa isang bangkong plastik. Sa pagitan nila ni Gabriel ay isang makapal na salamin na may mga gasgas at isang maliit na butas para sa pagsasalita. Lumabas si Gabriel mula sa isang pinto. Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang mamahaling relo, ang makintab na buhok at ang aroganteng tindig. Ang kanyang muka ay payat. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog at ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang dating Diyos sa kanyang paningin ay isa na lamang ordinaryong mortal na nagkamali. Umupo ito sa kabilang panig ng salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Erin ang tunay na emosyon sa mga mata ni Gabriel, pagsisisi at takot. Erin, bulong ni Gabriel, ang boses ay basag. Itinukod niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Hindi umimik si Erin. Hinayaan niya lang itong magsalita. Kasalanan lahat ni Mama. Humagulgol si Gabriel. Siya ang nagtulak sa akin. Sabi niya hindi ka sapat. Sabi niya kailangan kong maging mas magaling. Pero mahal kita, Erin. Sa simula, mahal talaga kita. Nalito lang ako. Nasilaw ako sa pera, sa atensyon, pero ikaw ang totoo. Ang mga salitang iyon, kung narinig lang sana ni Erin ilang buwan na ang nakalipas, ay tiyak na dudurog sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang mga ito ay parang tunog na lamang ng hangin na dumadaan sa kanyang tainga. Wala nang bigat, wala nang sakit. Hinihintay ka namin ni Mama. Pagpapatuloy ni Gabriel, sinusubukang gamitin ang huling alas niya. Pagkalabas ko dito, magbabago ako. Magsisimula tayo ulit. Sa probinsya, kung gusto mo, aalagaan kita. Please, Erin, wag mo akong iwan. Huminga ng malalim si Erin. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa maliit na counter at itinulak palapit sa salamin. Ano yan? Tanong ni Gabriel. Divorce papers. Simpleng sagot ni Erin. Nakapirma na ako. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Asawa mo ako. Tinitigan ni Erin ang lalaki. Hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng kalmadong pag-unawa. Pinapatawad na kita, Gabriel, sabi ni Erin. Ang bawat salita ay malinaw at tapat. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapatawad kita para mapalaya ko na ang sarili ko sa lahat ng sakit na ibinigay mo. Hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang manipis na gintong sing-sing, na naging simbolo ng kanyang 10 taong pagkaalipin. Hindi niya ito ibinato. Hindi niya ito isinumpa. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng sobre. Tapos na tayo, Gabriel, bulong niya. Tumayo si Erin at tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Ang malakas na paghampas ni Gabriel sa salamin at ang kanyang mga desperadong sigaw ay unti-unting humina habang naglalakad siya palayo sa pasilyo. Nang makalabas si Erin sa mabibigat na bakal na pinto ng City Jail, ang sikat ng hapon ay sumalubong sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Ang asul ng langit ay hindi kailanman naging ganito kakulay. Nakangiti siyang mag-isa. Sa wakas, malaya na siya. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatayo si Brent. Nakita niya ang paglabas ni Erin. Nakita niya ang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na nagmumula sa kaluluwa. Ngumiti rin si Brent. Isang ngiti na puno ng saya para sa babaeng nakita niyang lumaban at manalo. Tapos na ang misyon niya.
Naibalik na niya kay Erin ang karapatan nitong maging masaya. Dahan-dahanan siyang tumalikod, nagbabalak na umalis ng tahimik. Nais niyang bigyan si Erin ng espasyo para namnamin ang kanyang bagong kalayaan ng mag-isa. Ngunit nang magsimula siyang humakbang palayo, narinig niya ang boses ni Erin sa kanyang likuran. Hindi na nag-aalinlangan, hindi na natatakot, kundi buo at sigurado. Brent, sandali. Huminto si Brent sa kanyang paglakad. Ang puso niya ay biglang bumilis. 1 taon ang lumipas. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at ng pangako ng isang bagong simula. Sa isang maliit na studio na nakaharap sa dalampasigan ng Batangas, ang maririnig lamang ay ang mahinang paghampas ng mga alon at ang tunog ng pinsel na marahang dumadampi sa canvas. Hindi na ito ang madilim na bodega sa Quiapo. Ang lugar na ito ay puno ng liwanag. Ang mga bintana ay malalaki. Hinahayaan ang sikat ng araw na yakapin ang bawat sulok ng silid. Nakasabit sa mga pader ang mga painting na puno ng kulay at buhay, mga larawan ng pagbangon, ng pag-asa, at ng mga babaeng may mukha at may ngiti. Ito ang likha ni Erenia, isang libreng art workshop na itinayo ni Erin para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso. Dito, hindi lang sila natututong magpinta. Natututo silang muling buuin ang kanilang mga sarili, isang kulay sa bawat pagkakataon. Nakatayo si Erin sa gitna ng kanyang mga estudyante, nagtuturo. Hindi siya pumayat. Malusog pa rin ang kanyang pangangatawan, ngunit mayroon ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata at isang kumpiyansa sa kanyang tindig na hindi kayang ibigay ng kahit anong diet. Ang kanyang buhok ay maikli pa rin, at ang kanyang mga labi ay laging may bahid ng isang payapang ngiti. Masaya siya. Payapa siya. Sa pintuan ng studio, isang lalaki ang tahimik na nakamasid. Si Brent. Galing siya sa isang business trip sa Singapore. Sa bawat pag-uwi niya, lagi niya munang dinadalaw ang gallery na ito bago pa man umuwi sa sarili niyang bahay. Pinanood niya si Erin habang tinutulungan nito ang isang matandang babae na ihalo ang tamang kulay ng asul para sa dagat. Ang paraan ng paghawak ni Erin sa kamay ng matanda, ang lambing sa kanyang boses. Ito ang tunay na sining na hindi kayang tapatan ng anumang painting. Nang matapos ang klase at magpaalam na ang mga estudyante, nilapitan ni Brent si Erin. Nagtama ang kanilang mga mata at isang ngiti na sila lang ang nakakaintindi ang namagitan sa kanila. "Kamusta ang paglalakbay mo?" tanong ni Erin habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. "Mabuti naman," sagot ni Brent. "Pero mas maganda ang tanawin dito." Naglakad sila palabas ng studio sa dalampasigan kung saan ang buhangin ay ginintuan dahil sa papalubog na araw. Ang mahinang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagmistulang isang walang katapusang oyayi. Tumigil sila sa paglalakad. Humarap si Erin kay Brent. "Brent," panimula niya. Ang boses ay seryoso, ngunit may halong paglalambing. "Magtatayo ako ng bagong koleksyon. Ang tema ay, ang muling pagsilang." Tumango si Brent. "Maganda yan. Anong maitutulong ko?" Tinitigan siya ni Erin ng diretso, at sa kanyang mga mata, nakita ni Brent ang isang buong karagatan ng damdamin, pasasalamat, paghanga, at isang pag-ibig na hinog at totoo. "Kailangan ko ng modelo para sa pinakaimportanteng painting," sabi ni Erin. Ngumiti siya. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Libre ka ba? Habang buhay?" Hindi agad nakasagot si Brent. Ang simpleng tanong na yon ay mas malakas pa sa anumang deklarasyon ng pag-ibig. Ito ay isang paanyaya, isang pangako. Kinuha niya ang kamay ni Erin, ang kamay na may peklat mula sa apoy, ang kamay na minsang naging simbolo ng kanyang sakit, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang lakas. Hinalikan niya ang peklat na yon ng buong paggalang at pagmamahal. "Para sa'yo, Erin," bulong niya. "Mayroon akong habang buhay." Naupo sila sa buhanginan, magkatabi,
habang pinapanood ang araw na dahan-dahang lumubog sa abot-tanaw. Walang halik, walang yakap na mahigpit. Tanging ang paglapat lamang ng kanilang mga balat, ang pagsandal ng ulo ni Erin sa balikat ni Brent, at ang katahimikan na nagsasabi ng lahat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit ang humawak sa iyong pluma. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap sa sarili at paglikha ng bagong simula. At ang tunay na pag-ibig, hindi ito dumarating para iligtas ka. Dumadating ito para hawakan ang kamay mo habang ikaw mismo ang nagliligtas sa iyong sarili. Iyan ang aral na iniwan ng huling pinta ng luha ni Erinyea. Isang obra na ngayon ay simula na ng isang walang hanggan.